Magandang araw sa lahat. Kamusta kayo? Ako okay naman. So far, graduating na and isa sa mga pinagkakabalhan namin yung pagkukumpleto ng mga requirements namin tulad ng mga clearance, mga other pending subjects namin na hindi namin nakuha noon. Ngayon, sa episode natin ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tip kung paano maging masaya at makabuluhan ang inyong pagtapos dahil alam naman natin na hindi biro ang kolehiyo, ang buhay kolehiyo at hindi rin biro ang isa-isahin ang mga gawain para matapos yung kurso na inyong kinukuha. Kagaya nga ng sabi doon sa isang seminar na na-attendan natin, seniors are agents of social transformation. So ano ba yung pwede mong magawa bilang isang estudyante para maging maayos yung iyong pagtatapos? Una, syempre, maximize mo yung oras mo. Ayan. So, guilty tayo lahat dyan. And, marami talagang ginagawa. Minsan nga, kulang talaga yung oras sa dami ng gagawin mo. Sample, ngayong linggo pa lang, Monday, yung mga activities na nire-require na attenan. Tuesday, may mga subjects na hindi ka pa nakukompleto. Wednesday, may mga papapirmahan ka pa. Thursday, may nahiram yung kaklase mong USB na hindi pa nababalik. So, mga ganong bagay na kailangan nating tapusin bago talaga magtapos o bago talaga umakyat tayo sa stage at sabihin natin, yes, graduate na ako. Okay, so, una, maximize your time. So, dapat alam natin yung schedule nga natin. Kagaya nga ng sabi ng nanay ko, dapat ayusin mo na yung mga gagawin mo bago pa lang dumating yung araw. Okay? So, para hindi na tayo nagagahol sa mga activities natin. Okay. Pangalawa, magkaroon ng maayos na listahan ng mga gagawin. Kasi makakalimutan at makakalimutan natin yan. Siyempre, marami talagang ginagawa. And the tendency for human is to forget everything if he or she focuses on one thing lang. So, kailangan nililista mo yan. Meron kang to-do list. So, hindi pa rin natatapos yung to-do list natin. Hindi lang yan pang mga lower years. Pang mga higher years din yan. So, list down the things that you need to do for the day or week. Ayan, kung kaya nyo. Pero syempre, the day, para ma-itemize natin kung ano ba talaga yung mga gagawin, yung mga pagkakasunod-sunod, alas 8, alas 9, ano ba tayo mauna? Para hindi rin tayo nalilito. Pangatlo, okay, hindi natin dapat ito kalimutan. Magkaroon tayo ng maayos na tulog kahit konti. Kasi mahirap na yung work tayo ng work, pero wala tayong tulog. Hindi ko naman sinabing matulog lang, no? Pero at least we could have parang gain sleep so that we have energy. Kasi mahirap naman yung wala kang energy kasi ang dami-dami yung ginagawa. It's so useless kasi yung mga bagay na ginagawa mo ay wala ring excellence, kumbaga. Parang walang energy, walang buhay. It's like you are using color gray or black to your artwork. So para mas maging makulay, magkaroon tayo ng maayos na tulog. Okay ba yun? Tapos, ang panghuli ay never delay. So, may mga bagay na kailangan nating gawin ngayon na. And sabi nga, di ba, never delay the things that you need to do tomorrow. Kasi the more you delay, the more it will not be done. So, ayun na lang ayun yung isa sa mga parang dapat nating tandaan. Action agad. Action agad. So, kapag tayo umaksyon agad, hindi na natin may iwasan o hindi na sa atin mangyayari yung mga bagay na yan, isa pa sa mga bagay natin na dapat tandaan ay yung pagiging organized. So, ayusin na natin yung mga gamit natin habang hindi pa natatapos yung lahat.
Kasi kapag hindi organized yung gamit natin, disorganized yung ating magiging araw o disorganized yung ating mga activity. So bago pa lang ang matapos yung araw mo, ayusin mo na yung mga gamit mo sa susunod para hindi na tayo nasasayang yung effort, energy, tsaka yung money din kasi may babalik ka pa, babalik ka pa sa ganyan. So mahirap yun, nahihirapan tayo kasi nagde-delay tayo lagi. At hindi din maganda yan kasi nagpapatong-patong yung mga activities natin, tinatawag yung backlog. So, para maging agent of social transformation, maging be cool in your own little ways, ayusin natin yung bagay na yan. Okay ba? So, magbabalik po ulit tayo, makalipas. Nagbabalik po tayo at meron akong listahan dito ng mga katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. So, unang tanong dito, paano po ba ang gagawin kung hindi ko na mabigyan ng focus ang lahat ng bagay? Okay, so magandang tanong yan. Una, alamin mo kung ano yung mga priority mo. Ano ba talaga yung dapat mong unahin? Kasi sabi nga, araw-araw tinutuwid natin o inaayos natin yung mga priority natin sa buhay. Halimbawa, maaaring ang priority mo ngayon ay love life. Pero graduating ka. So, ang priority mo ngayon ay ang makatapos o makumpleto ang mga requirements mo sa pag-aaral. Okay? So, ano pa ba yung mga halimbawa ng mga priorities na yun? Dapat, ilista mo rin, alamin mo rin kung ano ba yung mga urgent, less urgent, at yung pwedeng gawin this week. Hindi natin sinasabing delete, pero ano ba yung mga pwedeng gawin this week na urgent? Tulad ng pagtatapos ng mga malapit na yung deadline. Okay? Kasi kapag hindi natin naayos ng ganun at hindi natin binitawan yung mga bagay na hindi na natin kailangan. Ayan, di ba, hugot? Hindi na natin binitawan yung mga bagay na hindi natin kailangan. Hindi natin binitawan yung mga bagay na hindi natin kailangan. Mahirapan tayo. It's like we are doing many things though we are only one. So, diba, may joke ka na hindi ka pwedeng, it's a fact, it's a joke. You cannot never be in the same place at the same time. In two different places at the same time pala. Okay, so yun nga. Dapat alamin mo kung ano yung mga hindi mo dapat puntahan, gigimik ka pa ba, pupunta ka pa ba sa ganyan. So dapat medyo konting refine lang and tuning lang sa lifestyle mo kasi patapos na yung pag-aaral. And hindi tayo, kumbaga, ginagawa natin to hindi dahil patapos na rin because nag-invest tayo ng mga attitude na gagawin natin sa future. At kaya nga, para maging agent of social transformation. Para maging agent ng social transformation, kailangan maayos na natin to at masimulan na natin. Hindi pa naman huli ang lahat kasi we're about to set our foot on a new world. So, kailangan medyo bago na rin yung mindset natin. And, yung mga ginawa natin yung first year, third year, second year, ay dapat ayusin na natin. So, konting push back. Konting push back. Konting push back. Konting push back. Okay, pangalawa. Okay. Paano po ba kapag wala na siyang time? Ayan, hindi ko na ito masasagot. Pang-love advice lang. Pero, okay lang yan. Pag wala na siyang time, make time for him or her. Ayan. Okay. Pangatlo. Ano po ba ang uunahin? Dota o ako? Magulo ka po kausap. Okay. Pangatlo. Effective po ba yung paglilista o mas maganda? Effective po ba yung paglilista gamit yung notepad sa cellphone o maglista ka na lang sa papel? Depende sa iyan kasi may mga bagay na kung okay ka naman sa phone, kung lagi mong gamit yung phone, iba kasi kaya nila ginagamit yung phone kasi mas convenient sa kanila. Lagi nilang hawak, so kapag hindi hassle. Siyempre, nag-text din sila, gumagamit sila ng Facebook. Alam naman natin yung mga mobile phone ngayon ay very techy na o very advanced na. You cannot just only use that for
texting or using that for camera. Pwede mo na rin siyang gamitin into different tasks. Yung nga, kagaya nga may mga to-do list na nada-download. So, yung mga classmates ko, they have Android phone. And they just put the schedule on their phone and then automatic na yun nagmamark or nag-a-alarm. Yung iba nag-a-alarm eh. Minsan nga sa klase nag-alarm yung cellphone niya. Pero yun nga, nag-a-alarm yung mga to-do things. So, may mga tao naman na gusto nila, masakit kasi sa mata yung sa screen. So, they do not just want to read it on the screen. Kaya sinusulat nila. Yung iba mas effective doon kasi mas gusto nila hard copy, mas nalilista-lista nila. Pero, kapag tamad ka, or hindi ka masyadong mabusisi sa gano'n, kasi maaari natin makalimutan. Iba yung notebook, mga papel, maaari natin makalimutan yan compared to cellphone. So, pero ikaw, kung gusto mo pa rin yung mga ganong strategy, depende na rin naman sa yan. Kasi nasa kung saan ka magiging mas effective doon sa bagay. Ngayon. Okay? So, ito pa. Dami natin mga natatanggap na mensahe. Wait, hindi ko mabasa yung iba eh. Pero, saan po ba magandang gumala pag-doctor? Saka mo na isipin yan kasi although pwede nang planuhin, pero saka mo na isipin yan pagtapos na. Ito pa. Ang dami pong gumugulo sa isip ko ngayon. Ano po ba ang gagawin ko? Huwag ka pong mag-isip. Huwag ka pong mag-isip. Hindi, huwag ka mag-isip ng mga negative thoughts. Yan. Tapos, sabi nga nila, you are the master of your own life. So, sabi nga din, diba, Eleanor Roosevelt, parang, birds can fly above your hair, but you can prevent them from making a nest on your head. So, nasa sa'yo yan kung ano yung mga thoughts na pipiliin mo. Kahit na marami kang pinagdadaanan, kahit medyo bagsak ka, kahit may mga hinahabol ka pang requirements. Nasa outlook mo yan sa buhay. Kasi iba yung outlook kapag positive and iba yung negative or iba yung optimist and pessimist. Ayan. So, dapat medyo positive lang, go lang, push lang, kasi may mga ini-aim kang goal sa buhay and then sa iyong career. Okay? Next. Okay. Last tayo. Ano po ba ang mga gamit na dapat dalhin? Ay, hindi, wag na to. Siguro yun lang muna, no? Yan, bilang pagtatapos na rin natin, isa sa mga bagay na dapat nating tandaan kaya seniors, yan, patapos na tayo, nasa dapit hapon na tayo ng ating buhay kolehiyo. Kaya wag nating sayangin ang lahat ng mga pagkakataon para masayang yung mga effort na pinagpaguran natin. So, be an agent of social transformation. Ano yung kanina? Maximize your time, tapos make a to-do list, tapos never delay, tapos get enough sleep, be concerned about your health. So ayan, sana tandaan natin yung mga maliliit na bagay kasi yung mga maliliit na bagay na ito magdadala sa atin ng malalaking pagbabago sa ating future, and that you can be a solution to yourself, to the people around you, and to the community na kinabibilan mo. Okay? Ito po si Eman Domingo. Bye-bye!